Ka-Express, Gilas update muna tayo para sa darating na second window laban sa New Zealand. Habang nakatutok ang lahat sa kondisyon ni Kai Sotto, may isa pang malaking factor na hindi dapat malitin, ang tinatawag na six-man ng Pilipinas, ang home crowd sa SM Mall of Asia Arena. Sa mga nakaraang international games, malinaw ang epekto ng suporta ng mga fans sa defensive intensity at momentum swings ng Gilas, lalo na kontra sa mga koponang sanay sa mas tahimik na playing environment. Sa tactical standpoint, mahalaga ang crowd energy sa transition defense at free throw situations. Kapag sabay-sabay ang sigawan sa crucial possessions, tumataas ang pressure sa visiting shooters. Ito ang element na maaring magbigay ng extra push sa Gilas guards sa pagpilit ng turnovers at shot clock violations laban sa structured offense ng Tall Blacks. So ngayon, tungkol kay Kai Sotto, ayon sa initial monitoring ng medical staff, may posibilidad pa rin siyang makahabol sa second window. Depende sa final clearance at conditioning process. Hindi pa ito kumpirmado, pero patuloy ang koordinasyon sa kanyang mother team at sa Gilas Medical Group upang masigurong hindi malalagay sa alanganin ang kanyang long-term recovery. Ang availability niya ay nakadepende sa game readiness evaluation sa mga susunod na araw. Kung sakaling ma-activate si Kai, agad itong magbibigay ng dagdag na rim protection at rebounding presence sa frontline rotation. Posibleng gamitin siya sa situational minutes, lalo na kontra sa interior scoring ng New Zealand. Ang kombinasyon niya kasama si Jomar Fajardo at ang athletic wings ng Gilas ay maaring mag-adjust sa size at physicality ng kalaban. Sa kabuuan, malinaw ang dalawang storyline. Una, ang lakas ng home court advantage bilang strategic equalizer, at ikalawa, ang pag-asa sa posibleng pagbabalik ni Kai bilang depth reinforcement. Ang tanong ngayon para sa mga Gilas fans, kung sakaling hindi pa 100% si Kai, sapat ba ang six-man energy at system adjustments para mapigilan ang New Zealand sa ating sariling teritoryo? Gilas naghahanda kontra New Zealand sa second window. SM Mall of Asia Arena, inaasahang mapupuno. At si Kai may tsansang makahabol depende sa medical clearance. At sa tournament overview muna tayo. Papasok ang Gilas sa mahalagang bahagi ng qualifiers kung saan bawat panalo ay direktang may epekto sa standings at seedings. Ang laban kontra New Zealand ay hindi lang simpleng home game. Ito ay matchup laban sa isang koponang kilala sa physicality, structured sets at disciplined spacing. Sa mga nakarang salpukan, malinaw na ang Tall Blacks ay umaasa sa inside-out offense at high IQ ball movement para makakuha ng open perimeter shots. Kaya para sa Gilas, mahalaga ang communication sa depensa at control sa rebounding battle. At player status update, ang pangalan na patuloy na binabantayan ay si Kai Sotto. Sa kasalukuyan, nasa evaluation phase pa ang kanyang kondisyon kasunod sa injury recovery sa Japan. Wala pang final announcement kung makakalaro siya agad sa opening game ng window, pero may posibilidad siya na ma-activate depende sa clearance ng medical team at coordination ng kanyang club. Ang coaching staff ay nag-iingat upang hindi maapektuhan ang kanyang long-term availability para sa national program. At kung hindi agad siya makalaro ng heavy minutes, may kahandaang rotation adjustments ang Gilas. Nariyan si Jomar Fajardo bilang pangunahing interior anchor, kasama ang mobile forwards na kayang mag-switch sa pick and roll coverage. Ang emphasis sa training sessions ay nakatuon sa defensive discipline at transition containment, lalo na laban sa quick-hitting sets ng New Zealand. So schedule-wise, critical ang unang dalawang quarters. Historically, kapag nakakuha ng maagang double-digit lead ang Gilas sa home floor, mas nagiging agresibo ang defensive schemes. Mas mataas ang traps, mas mabilis ang rotations, at ang inaasahang sold-out crowd sa MOA Arena ay maaring magsilbing momentum driver sa mga crucial stretches tulad ng end-of-quarters possessions at late-game free throws. Strategic implication, kung makakahabol si Kai kahit limited role lamang, agad nitong tataasan ang rim protection at vertical spacing ng Gilas offense. Ang kanyang presence ay nagbibigay ng lob threat at weak side shot deterrence, pero kung hindi pa siya fully cleared, ang system execution at collective defense ang magiging pangunahing sandata. Sa kabuuan, dalawang bagay ang tutukan sa mga susunod na araw, ang official injury update ni Kai at ang final 12-man lineup submission ng Gilas. Habang papalapit ang tip-off, malinaw na ang laban na ito ay magiging sukatan ng depth, crowd impact at tactical discipline ng national team. Ang tanong ngayon, sapat ba ang kombinasyon ng home advantage at system adjustments para ma-neutralize and structured attack ng New Zealand?
at player rotation and tactical adjustment naman ang susunod na tutukan ng Gilas bago ang salpukan kontra New Zealand sa second window. Sa scouting report, malinaw na ang Tall Blacks ay komportable sa half-court execution, marunong silang magbasa ng mismatches at mabilis maglabas ng bola kapag may double team. Kaya ang defensive coverage ng Gilas ay kailangang disiplinado, lalo na sa weak side rotations at close-out sa shooters. Kung makakalaro si Kai, inaasang gagamitin siya sa situational minutes, lalo na kapag kailangan ng rim deterrence at defensive rebounding. Ang kanyang haba at timing sa shot contest ay mahalaga laban sa inside drives ng New Zealand guards. Pero kung limitado ang kanyang availability, mas lalaki ang responsibilidad ni Jomar Fajardo at ng frontline rotation sa pagprotekta ng paint. Sa guard line, mahalaga ang ball pressure upang ma-disrupt ang entry passes papunta sa post. Kapag naging epektibo ang points of attack defense ng Gilas, mapipilitan ang Tall Blacks na mag-reset ng plays at maubos ang shot clock. Ito ang area kung saan maaring pumasok ang impact na tinatawag na six-man, ang crowd energy sa SM Mall of Asia Arena. Sa mga nakaraang international fixtures, kapansin-pansin na tumataas ang defensive activity ng Gilas kapag malakas ang crowd engagement, lalo na sa critical possessions. Offensively, mahalaga ang spacing. Kung nasa loob si Kai, magkakaroon ng vertical threat sa pick and roll na magbubukas ng kick-out options para sa perimeter shooters. Kung wala siya, maaring mas umasa ang Gilas sa inside-out sets na iikot kay Jomar at sa quick swing passes para makahanap ng open three. Ang buong movement at shot selection ang magiging susi upang maiwasan ang low percentage attempts laban sa structured defense ng New Zealand. Sa huling bahagi ng laro, crucial ang free throw efficiency at turnover control. Ang Tall Blacks ay kilala sa pag-capitalize sa live ball turnovers para sa fast break points. Kaya para sa Gilas, bawat possession ay kailangang may malinaw na execution at communication. Well, sa kabuuan, ang laban na ito ay hindi lang nakasentro sa isang pangalan, kundi sa kabuuang sistema, availability ni Kai, frontline adjustments at home court atmosphere. Lahat ito ay magkakaugnay sa magiging resulta. Habang hinihintay ang final clearance at official lineup announcement, ang tanong ngayon, handa na ba ang Gilas na ipakita ang depth at discipline laban sa isa sa pinakamahigpit na kalaban sa rehiyon? Sa kabuuan, papasok ang Gilas sa laban kontra New Zealand na may dalawang malinaw na sandigan, sistema at suporta ng bayan. Habang hinihintay ang final na decision sa availability ni Kai, malinaw na hindi ikot sa isang tao lamang ang laban, ang disiplina sa depensa, control sa rebounding at maingat na execution sa half-court sets ang magiging pundasyon ng tagumpay. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.